Amen. Lakas ah. Pogi. Huwag kayong malito guys. Ako lang to. Dito ako si Carlos Yulo. Yan. Hawig lang, hawig. Hawig lang. So yun, welcome sa ating youth service impact maker. Sino dito first time? Sino dito yung first time? Taas kamay. Yan. Ate, anong pangalan mo ate? Ariel? Mariet. So, sino pa? Taas kamay ng bago. First time. Yan, si Kuya Alexis. Welcome, Kuya Alexis. And si Ate Francesca Hart. Yan, welcome sa ating youth service. Yan, palakpan naman din sila guys. Yan. Sana hindi ito yung una at huli namin kayo makikita sa hapong ito. So, welcome to our third installment ng ating series, Fully Alive. Yan. May idea ba kayo kung bakit ganito yung series natin? Fully Alive. Ano ba yung Fully Alive? Yan. Fully alive, yan. Ganap na buhay. Yan. Basta sinabi naman fully, yan, ganap. Basta sinabing alive, buhay. So, full alive, what does it mean to be alive? Ano ba ibig sabihin ng buhay? Kasi minsan, akala natin, simple lang yung buhay natin. Diba? Minsan, parang pa-simple-simple lang tayo, chill-chill lang. Yan. Sabi nga ni Malupiton, di ba? Kamusta ang buhay-buhay? Ha? Kamusta ang buhay-buhay, kapatid? So kasi, impact makers, people nowadays are just existing rather than living. Maraming mga tao ngayon na nag-exist lang o may ira lang sila, pero hindi naman buhay. So existing means you are living just to do the things you need to survive. So ibig sabihin ng existing impact makers is ginagawa mo, yan, ginagawa mo yung mga bagay na kailangan mo para mabuhay ka, para makasurvive ka. Pero ang ibig sabihin ng living, magkaiba to living tsaka existing. Sinabing living means you wake up. Yan, bumabangon ka ng may purpose. Pag sinabing purpose, may layunin ka, may gagawin ka, importante sa buhay mo. Wake up with a purpose more than just surviving and paying the bills. Hindi ka lang nabubuhay para lang magbayad lang ng mga utang. So in short, impact makers, existing is living without a purpose. Yan. For example, ano ba? Yung patay, di ba? Yung patay, nag-exist sila dito, pero patay na sila. Pero ang living kasi, iba kasi yun. Living is existing to the purpose. May ginagawa ka, may layunin ka kung bakit ka nabubuhay. Kaya nga, may kwento ako yung pang-makers. May isang lalaki nagmamadaling tumakbo para habulin yung barkong sasakyan niya. Tapos, habang tumatakbo siya, syempre, hapong nga po, pagdating niya sa lugar na yon, sakto pagdating niya, biglang nagsinarado yung pintuan ng barko. At ito'y umalis na. So, na-miss niya yung barko. Isang tao na ang nakakita sa kanya at sinabi na baka kaya hindi siya inabutan ng barko ay hindi siya tumakbo ng mabilis. Nag-gets niyo yung kwento? May isang lalaki, yan, para naghahabol, nagmamadali, para puntahan yung barko. Then pagpunta niya doon, hapong-hapo siya, then hindi siya nakasakay. Umalis na yung barko. So may nakakita sa kanya at sinabi sa kanya na baka hindi niya inabutan yung barko dahil hindi siya tumakbo ng mabilis. Ang sabi naman ng lalaki, tumakbo siya ng mabilis. Pero, hindi siya nag-start on time. Hindi siya nag-start on time. Kasi impact makers, may mga bagay na kapag hindi natin ginawa on time, ay pwede tayong pagsara ng pinto. At maiwanan sa buhay. For example, hindi na ako lalayo. Yan, sa makabataan. Diba kapag hindi ka umuwi on time, nasasaraduhan ka ng pinto sa bahay? Tama? Ito pa, sa mga estudyante, may online class. Kung naalala nyo yung pandemic, meron tayong online class. Tapos meron tayong Google Classroom. Tapos kapag nagpapagawa ng assignment, ng task, ng milestone, yung mga teacher natin, mapapansin natin, merong deadline. So kapag may deadline, kung hanggang kailan lang ibinigay ng teacher mo, doon mo lang mapapasa. Pagtapos nun,
magsasarado na yung Google Class na yun. Yung pasahan. So kapag hindi mo siya nagawa on time, yung project, yung assignment, yung task, yung milestone, hindi mo siya mapapasa. So, what the point, impact makers? May mga bagay kasi na kapag hindi natin ginawa on time, pwedeng mawala. Pwedeng magsarado. Pwede tayong pagsarahan. Kaya kung gusto natin ma-accomplish tayo sa buhay natin at sa Panginoon, mainam na mas maaga natin nalalaman ang mga importanteng bagay dahil darating ang panahon, baka huli na ang lahat. Baka huli na ang lahat. So, today malalaman natin, impact makers, ang mga importanteng oras sa buhay natin na dapat nating malaman bago mahuli ang lahat. So, read Ecclesiastes chapter 12, verses 1 to 8. Ecclesiastes chapter 12, verses 1 to 8. So sabi dito, alalahanin mo ang lumikha sa iyo habang bata ka pa at bago dumating ang panahon ng kahirapan at masabi mong hindi ako masaya sa buhay ko. Alalahanin mo siya bago dumilim ang araw, ang buwan at ang mga bituin na parang tatakpan ng makakapal na ulap. Verse 3, darating ang araw na manginginig ang iyong mga bisig at manghihina ang iyong mga tuhod. Hindi ka na makakanguyang mabuti dahil iilan na lang ang iyong ngipin at lalabo ng iyong paningin. Ang taenga mo'y hindi na halos makarinig kahit ang ingay ng gilingan o huni ng mga ibon o mga awitin ay hindi na maririnig. Matatakot ka nang umakyat sa mataas na lugar o lumakad sa lansangan na nag-iisa. Puputi na ang iyong buhok, hindi ka na halos makakalakad at mawawala na ang lahat ng iyong pagnanasa. Sa bandang huli, pupunta ka sa iyong tahanang walang hanggan at marami ang magluluksa para sa iyo sa mga lansangan. Kaya alalahanin mo ang Diyos habang nabubuhay ka, habang hindi pa nalalagot ang kadenang pilak at hindi pa nababasag ang gintong lalagyan o hindi pa nalalagot ang tali ng timba sa balon at nasisira ang kalo nito. Kung magkagayon, babalik ka sa lupa kung saan ka nagmula at ang espiritu mo'y babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. Sabi ng nangangaral, walang kabuluhan, tunay na walang kabuluhan ang lahat. So sa passage natin na ito, Impact Makers, nag-mention si King Solomon. Yan. Kilala niyo ba si King Solomon? Sino si King Solomon? Sinong ang tatay ni King Solomon? Sino? Si David. Yan. Si David, huwag kayo malito, si David, ang anak ni Haring David, si King Solomon. So, tatlong events o season na nangyayari sa buhay ng bawat tao. Tatlong seasons na hindi natin may iwasan. Tiyak na darating ito sa isang tao at hindi mo na ito mababago. So, join me in our message today entitled, The Time of Your Life. Kayo nga, the time of your life. Yan. What are the 3 important season or times of life? Ano ba yung mga importanteng season ng oras ng buhay natin? So, hindi na ako magtatagal, Impact Makers. On verses 1, sabi dito, remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. So number 1 po natin, yan. Ano ba yung tatlong season? Importanteng season ng buhay natin. Number 1 is the best time. Kayo nga, best time. Yan, best time. Remember, remember dito, Impact Makers na ginamit sa verse 1. Sa Hebrew po, sa Hebrew word is sakar. Yan, sakar. Yan, it is a figurative expression for obeying God. Yan, obeying God and acknowledging His Lordship over one's life. So another definition nito ng sakar is think about, meditate. Yan, a fun, pay attention. Yan, to remember, recollect, mention, declare, recite, marami, proclaim, invoke, commemorate, confess. Yan pong ang meaning ng remember. So, therefore, Impact Makers, the word remember in this text is the blending or overlapping between mental state and external acts. So sa madaling salita, Impact Makers, ang remember dito
ay sa madaling salita, gumaganang isip, yan, gumaganang isip at may action na ginagawa. Diba? Hindi ka lang basta nag-iisip, dapat may ginagawa ka. Sabi mo sa katabi mo, dapat may ginagawa ka. Yan. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka maya, dapat may ginagawa ka. Yan, dapat may ginagawa ka. So remember, the best time to remember your Creator is in your youth. Ang the best time daw po, ang tamang oras, ang pinakamagandang oras na alalahanin mo ang Panginoon o yung Creator mo ay sa pagkabata mo. Yan, tignan niyo yung sarili niyo. Yan, mukha na ba kayong matanda? Yan, kabataan po kayo, youth po kayo. Pinakamagandang maalaala, yan, sumunod at maglingkod sa Panginoon ay sa panahon ng iyong kabataan. Sa panahon na ikaw ay bata pa. Bakit? Bakit kabataan? Isipin nyo na lang yung Pakmakers. Kapag ikaw ay naka-wheelchair na, hindi ka na makakatalon. Hindi ka na makakapuri sa Panginoon. Tama? Alam nga na, di ba, naka-wheelchair ka, hindi mo pwede matatalon yung wheelchair mo. Di ba? At same time, pag mahina na yung mata mo, malabo na yung paningin mo, tingin mo ba makikita mo pa yung lyrics ng kanta? Hindi na. Hindi ka na makakanta ng maayos, bubulol-bulol ka na. Kasi nga dahil sa lambot na ng panga natin. Hindi mo na maitas yung kamay mo kasi may bali na yung likod mo. Kaya nga, Impact Makers, yung kabataan mo, yung the best time na dapat naglilingkod ka sa Panginoon ay sa panahon na ikaw ay bata pa. Sa panahon mo ngayon. Yan. Sabi mo sa tabi mo, panahon mo ngayon. So tanong, yan, sa mga online po, sa mga nanay po na nanonood sa online. So paano po kami may edad na? Paano rin may edad na? Paano rin matatanda na? Hindi na ba kami pwede maglingkod? Hindi na ba kami pwede makasamba sa Panginoon? Sabi sa number 1, sa verse 1, let your mind be turned to your Maker in the days of your strength. Days of your strength. While the evil days come not and the years are far away, when you will say, I have no pleasure in them. So, ang days of your youth means the day of your strength. Ang araw o ang panahon na ikaw ay bata pa, ay panahon niyan na ikaw ay malakas. Tama ba? Taas mo nga kamay mo. Taas mo kamay mo. Yan. Ganito ka. Taas mo ulit. Diba? Nagagawa pa natin. Tingin mo pag matanda ka na, 70, 80 ka na, kaya pang magtaas ng kamay, mahihirapan ka na. So, ang days ng youth ay days ang araw o panahon na ikaw ay malakas. Pero hindi lang ito sa panahon ng kabataan, kundi ito din yung panahon na malakas ka pa. Kaya itong the best time para ibigay mo ang buhay mo kay Lord. Ito ang best time para lalaanin mo siya, maglingkod ka sa Kanya. Amen? So, sabi diyan, while you are young, you should worship God. In the future years, you will say, I do not enjoy my life any longer. So, serve God, Impact Makers, while still you have plenty of time and energy. So, mag-serve ka kay Lord na ikaw ay meron pang lakas at meron ka pang may oras ka pa para makapag-serve sa Kanya. Habang may panahon ka pa, habang may malakas pa tayo, habang may magagawa ka pa. Diba? Bakit? Kasi kapag nag-serve ka sa Panginoon nang matanda ka na, hindi ko naman dinidisregard na hindi ka na makakasamba sa Panginoon. Kaya lang, may mga bagay na hindi ka na magagawa. Ang mabibigay mo na sa Panginoon is latak na lang. Hindi ka tulad ng malakas ka pa, hindi ka tulad ng bata ka pa, marami ka pang magagawa. Masarap na ibigay sa Panginoon yung pinakamatinding panahon ng ating buhay. Yan. Buhay Buhay. So sabi sa Isaiah chapter 55 verse 6, hanapin mo si Yahweh habang siya ay matatagpuan. Manalangin ka sa Kanya habang siya ay malapit pa. Kaya nga habang makakatawag pa tayo, Impact Makers, hanggat naibubuka mo pa yung bibig mo, hanggat nakakatayo ka pa, hanggat nakakapanalangin ka pa, ibigay mo na kay Lord yan. Mag-serve ka na sa Panginoon. Ito na yung pagkakataon mo
para ibigay kay Lord. Hanggat napapakinggan pa tayo ng Panginoon, simulan mo nang isik siya. Simulan mo nang hanapin siya. Kasi pangit naman, katulad ko, sabi ko nga dati, tsaka na ako magsisimba. Yan. Tsaka ko nalalahanin si Lord kapag malapit na akong mamatay. Para at least, akin lang to, dati pa yon. Sabi ko, at least bago ako mamatay, mapunta ako sa langit. Para-paraan ako dati. Pero hindi pala. Paano kung patay ka na bukas? Paano kung wala ka ng lakas para gawin yon? Paano ka pa makakapag-serve kay Lord? Kaya nga simulan mo nang alalahanin siya, simulan mo nang paglingkuran siya, simulan mo nang sambahin siya hanggat may panahon ka pa. Hanggat may oras ka pa. Because this is time of your life. Ito yung oras ng buhay mo para gawin yon. So ano bang kabuluhan ng pag-alala natin sa ating manlilika? Sa panahon na tayo malakas pa? So the most obvious answer to this question can be seen in Moses. Yan, sa panahon ni Moises. So not to forget, sa basahin natin ang Deuteronomy chapter 8 verse 11 to 20. Sabi dito, be careful. Don't forget the Lord your God. Don't forget the Lord your God. Be careful to obey the commandments, laws and rules that I give you today. Then you will have plenty to eat, and you will build good houses and live in them. Your cattle, sheep, and goats will grow large. You will get plenty of gold and silver. You will have plenty of everything. When that happens, you must be careful not to overcome proud. You must not forget the Lord your God. You must not forget to the Lord your God. You were slave in Egypt, but the made you free and brought you out of the land. Verse 15, He led you through the great and the terrible desert where there were poisonous snakes and scorpions. The ground was dry and there was no water everywhere, but I gave you water out of solid rock. In the desert, He fed you manna, something your ancestor had never seen. He tested you to make you humble so that everything would go well for you in the end. Don't ever say to yourself, I got all this wealth by my own power and ability. Remember, the Lord your God is the one who gives you power to do things. He does it because He wants to keep the agreement that He made with your ancestor as He doing today. Verse 19, don't ever forget the Lord your God. Don't ever follow other gods or worship and serve them. If you do that, I warn you today, you will surely be destroyed. The Lord is destroying other nation for you. But if you stop listening to the Lord your God, you will be destroyed just like them. So, impact makers, ang consequence ng pagkalimot mo sa Diyos ay pagkasira ng buhay mo. Kaya nga diba? Huwag mong kalimutan si Lord. Huwag mong kalimutan manalangin. Huwag mong kalimutan magsimba. Huwag mong kalimutan mag-serve sa Kanya. Bakit? Kapag nakalimutan mo si Lord sa buhay mo, tiyak ang pagkasira ng buhay mo. Kaya ang sabi dito, ilang beses binanggit yung, don't forget the Lord your God. Huwag mong kalimutan. Huwag mong kalimutan ng Panginoon mong Diyos. Ang greatest danger ay dumarating sa isang tao ay sa panahon na siya ay sumasagana. Ulitin ko ang greatest danger ay dumarating sa isang tao ay sa panahon nang siya ay sumasagana. Bakit kaya? Why? May tendency sila nakalimot sa Diyos. For example, ganito. Diba? Kapag napapansin natin, diba? Kapag may pera tayo, diba? Kapag masagana yung buhay natin, kapag masaya tayo, naalala mo ba si Lord? Diba? Kapag binigyan ka ng 1,000 ng magulang mo, naalala mo ba si Lord na bigyan? Kapag may outing kayong magtotropa, naalala mo ba magsimba? Diba? Sagana kayo, maayos buhay mo, okay ka, masaya ka. Ang tanong, nasaan si Lord doon? Kaya nga, don't forget the Lord your God. Huwag mong kalimutan ng Diyos mo. Kaya nga, ang madalas na danger
sa buhay natin kapag tayo ay sumasagana. Kasi may mga bagay tayong nakakalimutan. Unang-una si Lord. Kaya ang lahat na na-enjoy natin na material thing ay regalo galing sa ating Creator. Kaya kung mapapansin din natin na ang Creator ay ginamit sa word instant Lord. Kasi when we say now, kapag sinabi natin ngayon, it speaks about urgency. Ito ay patungkol sa pagmamadali, pag-aapura. Kasi nauna kailangan ngayon So why we must have a sense of urgency to remember God? Bakit kailangan natin magkaroon ng sense na urgency para lalahanin ng Diyos? Because you will never know what will happen tomorrow. Hindi mo na alam ang pwede mangyari bukas. Sabi ko nga kanina sa inyo, di ba? Sino mag-expect na bubuhay ka pa bukas? Di ba? Ang saya-saya mo ngayon, nakakain ka ngayon, tapos bukas hindi ka na magising. Hindi mo alam. Kaya nga kung may panahon ka pa para gawin yung pag-serve, paglilingkod, tanggapin si Lord, ito yung panahon mo ngayon. Now na. That is why the best time to remember God is now. Kaya starting today, Impact Makers, habang malakas ka pa, habang kaya mo pang itaas yung kamay mo, habang kaya mo pang maglaad papunta sa church, hanggat kaya pong alalahanin si Lord, alalahanin mo na siya. Bakit? Kasi ito na yung the best time. Hindi bukas, hindi makalawa, hindi sa susunod na taon, hindi sa susunod na linggo, now na. Ngayon na. The best time is now. Pangalawa, yan. In verses 1 hanggang 5, sabi dito, yan. Remember also your Creator in the days of your youth, because before the evil days come and the years approach when you will say, I have no pleasure in them. So, number 2 po natin is the bad times. Kung meron the best time, meron din naman the bad times. So, the adjective evil days, which is ra'a. Ang adjective po ng evil days, ay ibig sabihin yan ay ra'a sa Hebrew. Does not refer to ethical evil. Yan. If we study it closely. Yan. Kung pag-aaralan natin to, hindi to yung parang ethical. Ito ay walang kinalaman sa morality. Kundi ito ay physical difficulty. Physical na hirap. Yan. Ang sinabing evil days, ito yung physical na paghihirap. Yan. Ano ba yung physical na paghihirap natin madalas? Injury. Yan. Pain, sakit. Deprivation, kakulangan. Ano pa? Yung suffering. Yan yung madalas natin nararanasan sa buhay natin. So remember, now you Creator in the days of your youth before the difficult days come. Kasi darating yung panahon na mahihirapan ka na. And the years draw near when you say, I have no pleasure in them. So the term difficult, Impact Makers, has been used over 30 times in the book of Ecclesiastes. Yung difficult na term dito ay binanggit ng 30 times. Ang dami. Ako nga, 28 lang ako ngayon Pero itong difficult, 30 times na binanggit So, the root meaning of evil, Impact Makers, can mean bad, bad or unpleasant in the sense of giving pain or happiness. So, remember your Creator while you are young before the bad times come, before the years come when you say, I have wasted my life. Huwag mo nang hintayin na sabihin mo pa sa Panginoon, hindi masaya yung buhay. King Solomon to. So kaya nga importante Impact Makers na malaman natin yung best time natin. Kailan yung best time natin? Kailan? Bukas? Kailan? Ngayon. Ngayon. Yan. Kailangan malaman natin yung the best time natin. Pero, kailangan din nating malaman yung bad times natin. Kailan ba yung bad times? Huwag kang magtatanim during rainy season. Bad times ito. Yan, sa mga probinsyana, kasi ako, napunta ko ng Mindoro, nag-ministry. So, ang panahon ng pagtatanim doon is tag-init talaga, hindi tag-araw. Lalo kung ang tanim mo ay sibuyas. Ang tamang pagtatanim ay hindi po tag-ulan, kundi tag-araw.
Huwag kang magre-review during exam. Yan, mga kabataan dito, makinig. Yan, huwag raw kayo magre-review during exam. Bad times ito. Yan, kasi parang nakaraan nata, sinabihan din ako ng teacher ko, ng prof namin. Kasi exam kami, tapos binigyan na lang kami ng 20, parang 10 minutes lang para mag-ayos, mag-prepare. Tapos nakita niya ako nagre-review. Sabi niya, Fernando, ba't nagre-review ka pa? Hindi mo ba alam na hindi maganda yung review ko during exam? Sabi ko, bakit kaya? Sabi ko, di ba, okay din naman mag-review during exam. So sabi niya sa akin, hindi kasi maganda yun. Kasi may tendency na makalimutan mo yung nire-review mo ngayon. Bad times ito. Pangatlo, huwag ka mag-iipon sa panahon ng emergency. Bakit? Sa panahon ng emergency impact makers, bakit ka pa mag-iipon? Eh, kailangan mo na nga. So dapat hanggat hindi pa emergency, hanggat hindi pa dumarating na kailangan mo yung pera, dapat nag-iipon ka na. Nang sayon, pag kailangan mo na yung pera, may madudukot ka. Huwag ka mag-iipon sa panahon ng emergency. At magsisimula ang bad times or difficulty or kahirapan sa pasandaling magsimulang bumagsak ng ating kalakasan. Ulitin ko magsisimula ang bad times o kahirapan sa sandali magsimulang bumagsak na yung kalakasan. Ulitin ko, makakapag-serve ka ba sa Panginoon? Makakapaglingkod ka ba sa Panginoon kung nakilata ka na? Nakaswero ka na? Hindi na. Kasi nga hindi mo na kaya. Wala ka ng lakas para gawin yun. Hindi kumain niya, hindi mo na kaya. So, the best time is ngayon. Ang the bad times, dapat pinaghahandaan mo yan. Kaya nga, mas binibigyan ng emphasize ng author itong bad times na ito sa verse 2 hanggang 5. Sabi dito, alalahanin mo siya bago dumilim ang araw. Ang buwan at ang mga bituin na parang natatakpan ng mga kapal na ulap, darating ang araw na manginginig ang iyong mga bisig at manghihina ang iyong mga tuhod. Hindi ka na makakanguyang mabuti dahil ilan na lang yung ngipin. Ni pagkain mo, hindi mo na magawa eh. Kasi yung ngipin mo, 3 na lang tapos magkakaiwalay pa eh. Ano pa? Ang tainga mo hindi na halos makakarinig. Kahit ang ingay ng gilingan o huni ng mga ibon ay hindi mo na maririnig. Ang awitin ay hindi mo na maririnig. Matakot ka na umakyat sa mataas na lugar o lumakad sa lansangan na nag-iisa. Paputi na ang iyong buhok, hindi ka na halos nakakalakad at mawawalan na lahat ng iyong pagnanasa. Sa bandang huli, pupunta ka sa iyong tahanang walang hanggan at marami ang magluluksa para sa iyo sa mga lansangan. So itong mga binanggit parang verses 2 to 5, these are all sign of aging and fading. So itong binanggit na to na sign impact makers, ito yung panahon na tumatanda ka na at lumilipas. So pinakita dito ni King Solomon, natatanda at lilipas din tayo. Kaya kung maalala nyo yung kanta, di ba? Ito to, yung kanta na yun, tatanda at lilipas din ako, ngunit mayroong awitin. Di ba? So pinakita dito ni King Solomon, na impact makers, tatanda ka. Kahit nga si Vicky Bello, kung makikita nyo yung mukha ni Vicky Bello, yan. Si Vicky Bello, ano po siya? Parang nag-aano siya ng mga surgery sa mukha, pampaganda. Yan, kung gusto mong bumata pa yung itsura mo, pero hindi pa rin eh. Kung makikita mo yung mukha ni Vicky Bello ngayon, impact makers, kasi mo magaling siyang doktor sa mga balat, sa mukha, kahit kaya niyang gawin na mukha kang bata. Kung makikita niyo yung mukha ni Vicky Bello, ang tanda-tanda pa rin ng mukha niya. Ang points na dito, impact makers, kahit anong gawin mong pigil, tatanda at tatanda tayo. Hindi natin kayang pigilan ang pagtanda natin. Kahit pa ano pang ilagay natin sa mukha mo. Kahit maglagay ka pa ng make-up, sangkatotang make-up, kahit punuin mo ng make-up yan, ang hari na yung mukha mo, tatanda at tatanda ka. Darating ang panahon ng pagtanda at kailangan natin tanggapin na darating tayo dito. Kahit anong saksak mo sa mukha mo, kahit saksakin mo ng ice pick yan, ng kutsilyo yan, para magkaroon ka ng dimple, maniwala ka. Tatanda at tatanda ka. Sabihin mo sa tabi mo, tatanda ka din. Yan.
Matutulad kayo sa akin. Yan. So, sadly, impact makers, nakakalungkot lang, strength does not last forever. Ang kalakasan natin ay hindi mananatili habang buhay. Lahat tayo manghihina. Kaya nga habang malakas ka pa, maglingkod ka na at sumamba ka na. Ipagamit mo na yung buhay mo kay Lord. Ipagamit mo na yung buhay mo sa Panginoon. Dahil darating ang panahon na hindi mo nakakayanin pa kahit gustuhin mo pa. Kahit gusto mong pumunta ng church, maniwala ka, hindi mo na kaya. Why? Kasi hindi ka na makalakad. Malabo na yung paningin mo. Kaya ngayon, nalulungkot lang ako. Isa sa kamag-anak ko, lola ko to sa Tondo. So active yun sa church. Active siya. Nang bata ako hanggang nag-edad ako ng 16, lagi siya nagsisimba linggo-linggo. Partida, stroke pa yung kalahating katawan nun. Stroke kalahating katawan, nagsisimba yon. Pero nung dumating yung panahon na lumabo na yung mata niya, hindi niya na magawa. Kasi wala nang alalay sa kanya. Hindi niya na makikita yung daan. Diba? Kahit walang problema, diba? Isend mo yung link sa kanya sa Facebook, panoorin mo. Kaso hindi na makanood Diba? Kasi nga malabo na yung mata. Maririnig niya na lang. Hindi niya na magawa makita yung lyrics, hindi niya na magawa makita yung mga tao. Kaya nga natatawa ko sa isang parang scene lang to sa Facebook kay Kimi Chu. Yan. Sabi niya, nanonood po ba kayo ng Showtime? Parang Showtime ata, nanonood pa ba yung Showtime? Sabi ng lalaki, hindi, bulag po yan. Yan. Bigyan ng TV. Yan. Bulag binigyan ng TV, no? So impact makers, marami tayong hindi magagawa kapag matanda na tayo. Dahil darating yung panahon na manghihina ka na. Kaya nga sabi dito, alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan. Bago dumating ang mga araw at taon na puno na ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng buhay. So itong bad times impact makers na ito, hindi ito nagde-determine para mawasak ka. Yung bad times ay hindi ito nagde-determine para masira ka. Natural ito na darating sa buhay mo. Ilang taong ka na? Sino ba pinakamatanda rito? Taas kamay. 24. May 24 ba dito? 26. 25. 35. 35. Diba? Pinakabata, sino dito pinakabata? 10. May 10 ba rito? Ang daming 10 dito, nakakatuwa naman. So, ano lang ako 9 lang ako Yan. So, di ba? Impact makers, darating yung bad times. Kasi, natural to na darating sa buhay natin. Kaya you have to maximize your strength. You have to maximize your best time. Galingan mo sa best time mo. Galingan mo sa panahon mo ngayon. Diba? Kung kaya mo maglaad papunta rito sa church, gawin mo na. Someday, di mo na magagawa yan. Hanggat kaya mong kumanta, hanggat kaya mong basahin yung lyrics ng kanta, sabayan mo na. Someday, di mo na magagawa yan. Hanggat nakakapunta ka sa church, gawin mo na. Kasi someday, di mo na magagawa yan. Amen? Hanggat yung panahon mo ngayon ay gamitin mo para magawa mo yung best time mo. Kanino? Kay Lord. At pangatlo and lastly, impact makers. On verses 6 to 7, remember to serve God while you are young, because one day your life will finish. It will be like a silver chain that breaks, like a gold bowl that breaks, like a water vat at the evil well that breaks into pieces. Like a rope at the well that breaks apart, our bodies go back into the ground as dust. The breath of your life goes back to God, who gave it to us. So pangatlo po natin na season ng buhay natin na mangyayari sa buhay natin, ito yung season na break time. Kayo nga po, break time. Yan, break time. I-break mo na siya. Yan. I-break mo na yung crush mo kasi wala namang crush back.
Diba? Tad-tad ng break itong passage na ito. Pero hindi ito yung break time na madalas mong ginagawa o ginagawa ng mga tao. Ano yun? Ano yung break na yun? Mag-relax, kumain sa fast food, kumain ng kumain, magkape na magkape, outs. Yan. Hindi ito yun yung pahinga. Dahil ang break time na ito ay ang katapusan ng ating buhay. Hindi ako nananakot, impact makers. Bible nagsabi, darating yung oras ng katapusan na ng buhay mo. May panahon ng kalakasan, may panahon ng kahinaan, at may panahon din ng kamatayan. Sino gusto mapunta sa langit? Taas kamay, huwag ka maya, taas kamay. Diba? Sino gusto mauna? Oo, diba? Lahat tayo mamamatay. Pero walang gusto mauna. Kaya nga impact makers, dahil ang break time na ito ay katapusan ng ating buhay. May panahon ng kalakasan mo, may panahon ng kahinaan mo, at darating yung panahon ng kamatayan mo. Tapos ka kapag nagpabukas-bukas ka pa. Hindi, bukas na ako magsisimba. Hindi, bukas na ako tatanggap kay Lord. Paano kung di na dumating yung bukas? Sarap ng tulog mo ngayon, oh. Tapos, pagising mo, angel ka na. Angel mo, pakpak, ganito lang, oh. Diba, impact makers? Hindi mo na alam kung kailan ka pa magigising, hanggang kailan pa yung buhay mo. Kaya bago dumating ang break time sa'yo, tanong, kamusta ang best time mo? Kamusta yung best time mo? Kamusta yung ginawa mong maayos? Kamusta yung paglilingkod mo sa Panginoon? Tandaan natin, ang buhay po natin na hindi puro introduction, hindi puro simula, hindi puro action lang. Ang buhay po natin ay may conclusion, may katapusan. Hindi laging masaya, hindi laging bata ka. Dati, nung bata ako, sabi ko nga gusto ko nang tumanda. Gusto ko nang tumanda para magawa ko na lahat. Para makapagliwaliw na ako. Nung tumanda ako, nung 28 ako, pambihira. Gusto ko nang bumata. Kasi ayoko pang tumanda. Ayoko pang makita nangihina ako. Ayoko makita na sinesweruhan ako rito. Lahat po tayo may conclusion, impact makers. Lahat tayo ay pupunta sa ganitong estado. Kaya lang, ang tanong, saan ka pupunta after ng kamatayan? Natanong nyo ba sarili nyo yan? Saan ka ako pupunta? Sana mapunta na lang ako kay crush. Yun crush na naman. Impact makers, tingin mo, saan ka pupunta? Saan pupunta ang buhay mo? Remember that God will judge everything. Sabi din sa verse 14, remember that God will judge everything that we do, to see if it is good or it is bad. He knows even the things that we do secretly. Lahat tayo ay hahantong dito. Lahat tayo ay huhusgahan ng Diyos. Kaya kahit anong mangyari, good times or bad times, lahat ay makakaranas. Alam niya ang lahat ng bagay at wala po tayong maitatago. Sabi sa Hebrews chapter 9 verse 27, just as people are destined to die, once and after that to face judgment. So lahat raw ng tao ay pupunta sa kamatayan. And after that, haharapin niya yung judgment. There are two kinds of judgment reveals in the Bible. Ano-ano ba to? Ano ba yung judgment na to? Number one is judgment seat of Christ. At itong judgment na to ay para sa lahat ng mga believers. Sa lahat ng mananampalataya. Kaya kung ikaw ay mananampalataya, magdiwang ka. Why? Kasi yung judgment na to ay bigayan to ng reward. Talagang, ang sarap maranasan nito. Pero, merong pang isa. Ito naman yung Great White Thrones Judgment. Ito naman ay para sa mga unbelievers. Huhusgahan ka, anong ginawa mo sa lupa, anong ginawa mo, ba't? Maraming question.
Di ko alam kay Lord. Si Lord ang nakakaalam nun. Pero ang nakakatakot, impact makers, after ng buhay mo ngayon, saan ka pupunta? Darating ang panahon ng ending ng buhay natin. Kaya lang, ang tanong, where you will spend eternity? Saan ka naglalaan ng eternity? Sa langit o sa lupa? It all depends on what to do with Jesus. Lahat ng ito ay nakadepende kung ano yung kaya mong gawin o ano yung ginagawa mo para sa Panginoon. So, isa lang ang bagay na sigurado ako. You will not be able to avoid Jesus in the afterlife. Hindi mo kayang iwasan si Jesus after ng buhay mo ngayon. Maraming tao iwas na iwas kay Lord. Ito mahirap sa atin, impact makers. Makinig kayo, impact makers. Diba? Ang dami sa ating iwas na iwas kay Lord. Pero pag sa crush mo, ang bilis mo lumapit. Diba? Kung ako si Lord, sana all. Diba? Sana all. Buti pa si crush, naaalala mo. Ito ko. Kamusta naman? Pero kahit anong gawin mong iwas, kapag namatay tayo, impact makers, haharap at haharap pa rin tayo sa Diyos. Haharap at haharap tayo sa Panginoon. Kaya wag mo na siyang iwasan ngayon. Kung meron kang best time, ito yon. Kung meron kang dapat ayusin sa buhay mo, ito yon. Kung may panahon ka pa para baguhin yung buhay mo, ito yon. Hindi bukas. Hindi sa sunod na linggo. Kasi wala nakakaalam bukas. Hindi mo alam ang pwede mangyari sa'yo bukas. Kaya kung ang best time mo, walang iba kundi ngayon. So dito na magtatapos si Impact Makers. Tayo po tayo. So mga importanteng oras sa buhay natin na dapat nating malaman bago mahuli ang lahat. Ano yon? Ano yung mga season na, ano yung tatlong season ng buhay natin? Best time? Bad times? Break times. Saya, di ba? May best time. Yung best time mo, ito yun. Ito yung panahon para gawin yun. Ito yung panahon para lumapit kay Lord. Bakit? Kasi bata ka pa eh. Marami ka kayang gawin. Kayo matanda, di ba? Hindi nyo ba alam na yung mga leaders natin sa church na matanda na, hindi mo ba alam parang inggit na inggit sa'yo? Why? Kasi kung sila yung nasa sitwasyon mo, sila yung nasa ganyang edad, maniwala ka, hindi lang yan tatalon. Hindi lang yan kakanta. Lahat ng kaya nilang gawin sa Panginoon, gagawin nila. Kaya ikaw, Impact Makers, hanggat bata ka, huwag mo sayangin yung buhay mo. Hanggat bata ka, gawin mo na yung kaya mong gawin para sa Panginoon. Kasi bata ka pa eh. Diba? Bata ka pa eh. Kaya pang tumalon, kaya mong umindak, kaya mong kumanta, kaya mong makita yun sa paligid mo. Kaya mong makita yung tsura ng katabi mo. Kaya mong makita, kaya mong hanapin yung mga bagay na nawawala. Sana makita mo rin na ito yung best time mo. Sabi sa akin ni Kuya Ans, ito yung best time ko eh. So dapat pala hindi ko sinasayang to. That's right. Totoo yun. Dapat hindi mo sayangin yan. Kasi yan yung best time mo. Yan yung panahon mo para maglingkod kay Lord. Para sambahin siya. Pangalawa, may bad times. Kung may best time, may bad times. Ano man yung bad times, Kuya Ans? Yung bad times, ito yung panahon o oras na hindi okay. Manlalabo mata mo, manghihina ka, hindi ka na makakain ng maayos, hindi ka na makapagsimba, kasi yung tuhod mo mahina na, nirarayuma ka na. So, kailan mo gagawin yun?
doon mo gawin sa best time mo. Yung best time mo, impact makers, yan na yun eh. Ayun yung panahon na nakakatakbo ka eh. Ayun yung panahon mo na malakas ka. Ayun yung panahon na kaya mong gawin lahat para maglingkod sa Panginoon. Madali kang magagawa yun kasi may lakas ka. Ang nakaalungkot, may bad times kasi. At hindi lang po yun. Darating din yung break times natin. Darating yung panahon na mawawala tayo. Lahat tayo lilipas. Lahat tayo mawawala. Lahat tayo mamamatay. Huwag na tayong magpagandang salita pa. Lahat tayo mamamatay. Hindi sa tinatakot ko kayo kasi yun talaga yung reality ng buhay natin. Yun talaga yung panahon. Darating talaga tayo ron. Kasi break times mo yun eh. Paano kung, impact makers, paano kung dumating yung break times mo na hindi mo nagawa yung best time mo? Ang lungkot nun. Paano kung kunin ka na lang pala ni Lord? Tapos hindi mo man lang nagawa yung best time mo sa Kanya. Hindi mo man lang siya napagserban. Hindi mo man lang naiawit yung bibig mo para sa Kanya. Hindi mo man lang nagawa na purihin yung Diyos. Hindi mo man lang kaya nagawa tumalon para purihin siya. Tapos dumating ka na kagad sa break times. Sabi ni King Solomon, sa verse 8, meaningless, says the teacher, everything is meaningless. King Solomon. Maybe magtataka ka. Halos naranasan na ni King Solomon lahat. Karangalan, king eh. Hari siya eh. Karangalan, kayamanan, kapangyarihan, katalinuhan, diba? Kalakasan, lahat naranasan niya. Lahat ng yun meron siya. King Solomon to eh. Pero bakit niya sinabi yun? Bakit sinabi niya na meaningless yung buhay? Pagkatapos, ang sabihin niya, meaningless lang. Life is empty if Jesus is left out. Yet is full of glory and hope. Impact makers, kapag wala si Jesus sa buhay mo, life without Jesus is like a dance without music. Parang isang sayaw ng walang kanta. Kapag wala si Jesus, o walang Jesus ang isang tao, para siyang umaawit ng walang kanta. Kasi walang saysay, walang kwenta, walang meaningless eh. The overall message of the book of Ecclesiastes is this: apart from God, life is meaningless. Kapag ikaw ay nakabukod, nakahiwalay sa Diyos, ang buhay mo ay meaningless. But if you are with God, if you are with Jesus, your life is meaningful. Ang buhay mo ay may halaga. Ang buhay mo ay may saysay. Kaya makikita natin dito impact makers sa Ecclesiastes. Kasi nulat ni King Solomon, kahit gaano kadaming pera ang meron ka, kahit gaano kadami, gaano kasarap ang buhay na meron ka, kahit gaano kaganda yung nararanasan mo ngayon, kung wala naman si Lord dyan, maniwala ka, at the end of the day,
sayang. Sayang yung buhay mo. Sayang. Bakit? Wala yung nagbibigay ng halaga sa buhay mo. Kahit gaano karaming pera meron ka, kahit punong-puno yung bulsa mo, kahit kayo pa yung pinakamayaman sa buong mundo, tandaan mo, merong missing piece na nawawala. Si Jesus yun. Kaya minsan hindi natin na-enjoy yung buhay natin. Kahit marami kang pera, parang kulang pa din eh. Diba? Na kahit parang ang tali-talino mo naman, parang lahat naman ng bagay meron ka. May iPhone ka, may kotse kayo, marami kayong pera, but parang kulang pa din. Simple lang. Wala kasi si Jesus. Kaya impact makers, hanggat bata ka, yan yung panahon mo ngayon. Panahon mo yan. Yan yung panahon natin. Ito yung panahon natin na dapat itong buhay natin ay ibinibigay natin sa Panginoon. Yung lakas natin na dapat binibigay natin kay Lord. Ito yung panahon, yung lakas natin na dapat inaalay mo sa Panginoon. Pinagpala ka, kapatid, kasi bata ka pa. Paano kung tumanda ka na? Paano kung dumating na yung bad times? Paano kung dumating na yung break times mo? Ano ang gagawin mo? Saan ka pupunta? Kaya nga si Lord, sa hapong ito, ay impact makers, alam mo ba may inaalok siya sa'yo? Alam mo may gustong gawin si Lord sa'yo? Alam mo gustong baguhin ni Lord yung buhay mo? Alam mo gustong ayusin ng Panginoon yung buhay mo? Sige, impact makers. Speak tayo, impact makers. Huwag kang mahiya. Huwag mo isipin yung katabi mo. Huwag mo siyang isipin. Ikaw at si Lord lang, kayo ng dalawa lang. Ito yung moment na to. Ito yung oras na to, nakakausapin mo siya. Ito yung oras na to, yung oras para kausapin si Lord. Kung ano yung gusto mong sabihin sa Panginoon, sabihin mo. Kung gusto mo mag-sorry, mag-sorry ka. Kung gusto mong sabihin sa Panginoon na ipapagamit mo yung buhay mo, ipapagamit mo yung lakas mo, ito yung oras mo, kapatid. Kung gusto mong sabihin sa Panginoon, Lord, babalik na ako sa'yo. Lord, maglilingkod na ako sa'yo. Lord, magsisimba na ako. Lord, mag-pray na ako. Lord, magde-devotion na ako. Lord, kayo na pong bahala sa akin. Kapatid, ito na yon. Hindi bukas. Hindi susunod na araw. Hindi susunod na linggo. Hindi susunod na taon. Dahil hindi mo na alam kung hanggang kailan ka pa. Ito na. Lord, salamat sa hapong ito, Panginoon, to remind us, makita, Panginoon, yung 3 season ng buhay namin. Lord, salamat, Panginoon, na nakita po namin itong oras na to, Panginoon, ay yung best time namin. Yung best time, Panginoon, na kung saan maglilingkod kami sa'yo. Magpupuri kami sa'yo at sasamba kami sa'yo. Lord, nakita namin na isang buhay na wala ka ay walang saysay. Fully alive. Ganap na buhay. Ano nga naman silbi ng buhay kung wala si Jesus? Kung wala ka. Lord, thank you, Panginoon, kasi nandito kami sa panahon, Panginoon, na kaya namin ibigay lahat sa'yo. Kaya namin itaas yung kamay namin. Kaya namin ipalakpak yung mga kamay namin. Ipadyak yung paa namin.
Kaya namin ilundag yung paa namin para papurihan ka. Kaya namin, Panginoon, isigaw yung pangalan mo. Kung dumating, Panginoon, yung bad times, Lord, hindi po kami manghihinayang na naranasan namin, Panginoon, yung panahon ng pagkabata namin. Na kung saan yung panahon namin, Panginoon, ay naging kagamit-gamit sa kingdom mo. At kung dumating man yung break times namin, Lord, hindi po kami matatakot. Hindi kami, Panginoon, manghihinayang kasi nagawa po namin yung best time po namin. Kaya this time, Panginoon, magpupuri kami sa iyo. Sasamba kami sa iyo at patuloy ka naming isik sa buhay namin, Panginoon. Patuloy ka naming hahanapin, Lord. Dahil, Panginoon, ikaw yung tanggulan namin. Ikaw yung sandalan namin. Kung meron mga papusubok sa buhay po namin bilang kabataan, Lord, ikaw yung makakaintindi sa amin, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang siyang poprotekta sa amin. Dumating man, Panginoon, yung pag-uusig sa buhay namin, ikaw, Panginoon, ang magpaparealize sa amin na hindi kami sayang. Hindi sayang yung ginagawa namin. Dahil itong pagpupuri namin, itong pagsamba namin ay hindi para sa ibang tao, kundi para sa iyo. Salamat, Lord, sa lahat ng ginawa mo sa amin. Packmakers, starting today, choose God before it's too late. Huwag mong isipin na huli ng lahat. Huwag mong isipin na hindi ka natatanggapin ni Lord. Huwag mong isipin na hindi mo na magagawa ito. Dahil hanggat buhay ka, hanggat may lakas ka, hanggat kaya mong gawin lahat, hindi pa huli ang lahat. Kaya impact makers, kung ikaw ay nagnanais matanggapin si Lord, magsimula sa Kanya, tayo pumikit. At sabayan ako sa panalangin ito. Panginoon, maraming salamat po. Dahil, Panginoon, binigyan mo kami ng pag-asa. Binigyan mo kami ng kabuluhan. Binigyan mo kami, Panginoon, ng kalakasan para papurihan ka, para sambahin ka. Itong best time namin, Lord, ay iaalay namin sa iyo. Itong buhay namin, Panginoon, ay para lang sa iyo. At Panginoon, yung hapon na ito, panalangin ko na isulat mo ako sa aklat ng buhay. Tatanggapin kita bilang aking Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Sa iyo lamang namin, Lord, binabalik ang mayang papuri, pasalamat, pagsamba sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Ako na lang po mananalangin ng Packmakers. Lord, maraming salamat. Sa hapong ito, Lord, hindi na sayang pagpunta ng mga kabataang ito. Dahil, Lord, alam ko, Panginoon, na may tinuro ka sa kanila. May pinakita ka sa kanila, Lord God, na itong buhay nila, Panginoon, ay magamit sa tama, magamit sa maayos na bagay, at magamit sa kingdom mo. Lord, salamat, Panginoon, dahil hindi na sayang pagpunta namin.
Hindi na sayang yung lakas namin. Hindi na sayang yung paglalakad namin. Hindi na sayang yung oras namin. Dahil Panginoon, ito yung oras namin sa'yo. Ito yung oras namin para paglingkuran ka, Lord. Ito yung oras namin, Panginoon, para itaas naman yung pangalan mo. Ito yung oras ito, Panginoon, na hindi naman puro kami. Ito naman yung oras, Panginoon, na oras mo. Na kung saan inilalaan po namin yung buhay namin, Lord God. Na isik ka pa, Panginoon. Na maranasan ka pa, Panginoon. At ito yung oras, Panginoon, para ayusin yung buhay namin. Yung lakas namin, Panginoon, hindi po namin sasayangin. Hindi po namin, Panginoon, ilalagay lang sa mga maling bagay, sa mga bagay na kung saan wala namang katuturan. Kundi, Panginoon, ibibigay namin, ilalaan namin yung oras namin, kahit nag-aaral kami, nagtrabaho kami, Lord, nandun ka pa rin. Salamat, Lord God. Dahil ikaw yung Diyos namin. Nagbibigay ng tagumpay, nagbibigay ng pag-asa para maging ganap yung buhay namin, Lord God. Lord, ayaw po namin, Lord, nag-exist lang kami dito. Gusto po namin, Lord, nagbubuhay kami ng may purpose, Lord God. Nagbubuhay kami na may layunin. Nabubuhay kami na kung saan, Panginoon, nananatili kami malakas sa presensya mo. Nananatili kami malakas para pagsilbihan ka, paglingkuran ka, Lord God. Nananatili kami malakas, Panginoon, para itaas naman yung pangalan mo. Dahil ito yung dapat namin gawin hanggat bata kami. At humingi rin kami ng kapatawaran, Lord God, sa hapong ito. Kung minsan, Lord God, nadidisobey ka namin, hindi na maalala kung gaano ka kahalaga sa buhay namin. Kung minsan, Panginoon, na mas napapriority namin yung mga bagay na hindi naman importante kaysa sa'yo. Sorry, Lord God. Patuloy kami nagpapaayos sa'yo, Lord God, nagpapabago ng buhay. Alam po namin, Lord, may proseso, may process, Panginoon, nangyayari. But still, Panginoon, ready kami gawin, Panginoon, na harapin itong proseso na to, Lord God, para mas lalo mapalapit sa'yo at lalo mapasayo, Panginoon. Salamat, Lord God. Hindi na sayang lahat ng nangyari sa buhay namin ngayon. Hindi na sayang yung pagpunta namin. Nagawa namin umawit, nagawa namin magpuri sa'yo, nagawa namin makinig sa mga salita mo. At ngayon naman, Panginoon, pangahawakan namin, kikilusan namin, Panginoon, nagamit yung katawan na to, nagamit yung edad namin, nagamit yung lakas namin, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Kaya minsan pa, Panginoon, tinatanggap po namin, ibinabalik namin sa iyo ang mataas na papuri, pasalamat, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord, yung Impact Makers.